Yes, yes, yes. Yo, guys. Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. This is your service, Mr. KGB Crypto, guys. Nandito na naman tayo para magpakita ng staking natin sa Katana at sa XS. So, ang petsa ngayon ay November 23, 2023, alas 12 ng hapon, 12:31 PM. Hindi tayo nakapag video kaninang umaga, kaninang madaling araw. Kaya ngayon lang tayo nakapag video record. So, kaya tayo meron 46 ngayon, guys. Dapat mga 32 lang yan eh. Yung refresh lang natin. So, meron tayong 46 AXS. Restake natin ulit. Dating gawi. At wala namang kakaiba. Ganun pa rin. So, ayun, sanay naman tayo sa up and down ng market. Kaya, kumbaga, hindi na bagong bagay yan sa atin. So, refresh lang natin yung market ngayon ng mga nangyayari sa mundo ng crypto. So, si Bitcoin, stable pa rin siya sa 2 million. Si Ethereum, 114. Okay. Si BNB, guys, medyo bumaba ito ha. Nag 12,000 pa nga yan. Dahil nga si ZZ, sabi ko sa inyo nung isang araw na bumaba na siya kahapon. Bumaba na siya sa bilang CEO ng Binance. Nag-step down na siya. At ayun nga, pero yung Binance naman ongoing pa rin. Pero kung mapapansin nyo, guys may mga usap-usapan nga na yung mga major exchanger, 'di ba? Si ETF, si Sam Bankman-Fried, yung may isa pang owner din, iniisa-isa na sila ng exchanger. Meron pang, yan nga, si ZZ yung pang-apat. Tapos, yung pang-5, yung may-ari ng Coinbase. So, may mga kaso kinasuhan din yun ng SEC ng Amerika. May mga usap-usapan na kaya ginagawa yon kasi malapit na i-approve yung ETF. ETF, yun yung mga application ng mga malalaking mga fund, tawag dito, mga major player ng ng investment. So, isa dyan si BlackRock. Si BlackRock kasi, tawag dito, isa siyang investment company sa US na nag-invest dyan, syempre, yung mga kung sino-sino mga tao na, kunyari, isa na doon yung mutual fund at kung ano-ano pa. Isa siya sa mga pinakamalaking, sa pagkakalam ko isa siya sa pinakamalaking asset management, parang ganon, na kumpanya sa US. So marami kasi yan, si BlackRock, si Grayscale, iba-iba. So pero pag na-approve naman ni si Bitcoin, automatic yan, bull run yan sigurado. Pero yun nga, yung mga exchanger, parang iniisa-isa nila. I don't know. So, ganun yung usap-usapan. By the way, punta muna tayo dito. Tapusin muna natin itong ating ginagawa, guys. So, tapos na tayo. Meron na tayong 34,492. Pang 30 days na ata to o 29 days. Check natin mamaya na araw ng recording. Kasi minsan nalilimutan ko talaga. Marami kasing ginagawa, guys. So, ito, meron tayong 39 dito naman sa Katana. 39 Ron. So, ayun na nga, si Ron o si Axie parang bumalik na daw. Sabi, Axie is back para dun sa mga scholar na alam mo yun, nag-bull run kasi yan nung panahon ng 2021. So, kung hindi nyo may tatanong, nasa 2,000 scholar natin at that time. Kaya, kumbaga, happy din tayo kung sakaling bumalik na ulit si Axie doon sa paglalaro. Kasi marami tayong Axie. So, marami rin tayong mga player. Kasi dati yung Axie, yung SLP, umabot ng 20 pesos isa nun Imagine mo, sa isang araw, nakaka 150 SLP ka. How much is that? 150, umabot ng 17. Sabihin mo na ng 150 per day. So, nalalaro mo lang yan. Every 15 days, naghahatian kami ng mga scholar ko So, 15 days yun.
Tapos ang presyo no nasa 17, at that time 17 pesos. So imagine mo, nakaka 38,000. Tapos hati kami niyan divided by 2. Oh, 19,000 siya every quincenas. Ilan yun? At that time nung mga 17 siguro yung presyo, mga nasa 150 yung scholar ko lang yan at that time. Napapa-payout ko sa kanila every quincenas. Nasa 2.8. So imagine mo yun. Ita-times mo na lang yan sa 2 kasi syempre every quincenas. So isang buwan na yun, 5 yung payout ko. So, ayan, yung kasagsagan ng kalakasan. Pero nung mabot ng 2,000 na yung scholar ko, mga 7 pesos na lang yung ano nun, ang SLP nun. 7, 5 piso. Kaya hanggang sa yun, humupa. Ngayon, cents na lang ang value niya. Check natin ng SLP guys ha. SLP kasi ito yung kumbaga utility nila, yung pang-payout nila. So, imagine mo, 13 lang cents. Kung check natin yan dati, ayan siya dati. Check natin yan, magkano. All time high niyan, dito ko na lang tingnan. Ayun, 19 pesos all time high niya. 2021 nga. So, ayun. Kaya, ganoon talaga ang buhay. Sana bumalik na siya, pero ang alam ko ipi-payout nila hindi na SLP, AXP. Parang ganon, hindi na SLP, parang AXP yung pamalit. By the way, guys, punta na tayo dito sa swap. Tapos na tayo mag-swap. Punta na tayo sa add ng liquidity pool sa ating Katana para sa AXS. Kapalit ng RON. Hati lang yan, guys. Para araw-araw natin tuloy-tuloy ginagawa. Bear market man, bull market ang kasi hindi umaabot ng 8,000 ang AXS. Tuloy-tuloy lang tayo mag-staking. Pero pag tingin ko, pag naabot niya naman yung 8,000, mabilis na yan mag 10,000, mabilis na mag 20,000. Kaya baka 20,000 tayo magpapalit or 25. Ang value ng AXS. Ang AXS kasi ngayon nasa 300. AXS nasa 300 pa rin ba? Check natin Kadalasan kasi ganun din naman sa Forex Once na nabutas niya yung pinaka all time high niya. Ito, all time high niya 83. Once na nalagpasan niya yan, mabilis na umangat yan. Mabilis na siya mag 10,000, 20,000. Ganon naman kahit sa Forex. So, pag nag-bull market ulit si Bitcoin, hoping na pag nag-add ng ETF na-approve na yung mga application ng mga fund manager, company, mga malalaking asset na nag-hold ng malaking asset ng mga kumpanya sa Amerika, malamang aangat si Bitcoin. So sasama din sa pag-angat yung mga altcoin. So isa na doon si AXS. Si AXS kasi Axie Infinity, siya naman yung top gaming sa buong mundo na NFT game. Kumbaga sa kanya nakatingin lahat sa kanilang dalawa ni Gala. Pero sa dami nga ng player kasi dito, talagang ang nagpaputok ng NFT game sa buong mundo, mga Pinoy po yun, mga Pinoy. So kaya malaki ang ambag natin sa industriya ng NFT game. At ayun na nga, pag umabot yan sa natap niya yung 8,000, mabilis na lang yan. Kasi kung matatap man ni Bitcoin yung 3.3 niya dati at malagpasan niya yon, ganun din ang mga altcoin. Kasi Bitcoin ngayon nasa 2 million, 'di ba? 3.3 ang ano niyan ang max niya dati. Check, tapos na ba tayo dito? Tapos na. So, tapos na tayo. Kwentuhan. So, 2 million si Bitcoin. Ang top niya dati ay 3 million, Ayun, 3.4 pala dati. Ganun naman, tingnan mo si Bitcoin kung check natin. Ito yung all-time high niya, 'di ba? Dati 900. So, kung mapapansin mo, pag nung natap niya tong 900 dito banda, nabutas yan. Matik, nabubutas niya din yan. So, pag nabutas ulit to, yung all-time high niyan, mabilis na lang yan umangat. Ganun naman So, swerte ng mga nakabili dito ng 900,000 si Bitcoin. Pero, syempre, mas swerte dito. Nung worth 30,000 lang si Bitcoin. So, tayo mga 15,000 lang tayo dyan. By the way, ganun talaga ang buhay.
sa aming mga matagal na sa crypto, hindi na bagong bagay yung magbo-bull, bull run, or ibig sabihin bull market, paangat, bear market naman pababa. So, hindi na bagong bagay yung maangat, bumababa, umaangat, bumababa, umaangat, bumababa. Nakikita nyo malaking funds, magiging sa inyo lang yan pag withdraw nyo. Yun ang totoong pera pag na-withdraw mo, syempre. Yung iba kasi umangat, nagko-compute, sayang, dapat ano na ako dito. Laki ng lugi ko sa Bitcoin kasi ganito yung presyo ko dati, ngayon ito na lang. Malaki daw lugi nila pero magkano na malilabas. 'Di ba? So, by the way, marami na naman tayo nasasabi, guys, sa inyong mga kwento-kwento. At ayun na nga, ang balita ngayon, na update, si may-ari ng Binance nag-step down na. Iba na ang may-ari kasi kinasuhan pa siya. So, tapos nakaban siya ng parang alam ko mga 3 years sa mga maging may-ari ng mga coin or sumali o parang ganon. At si mismong malaki ang usap-usapan ngayon nga na yung mga big player na ang ipapalit. Tinatanggal na yung mga big player na mga exchanger. Kaya yung mga matatagal na sa industriya ng investment ang ipapalit. Yan na nga sila Grayscale, sila BlackRock. Yun nga, siguro iniisa-isa na ng SEC, iniisa-isa na mga big exchanger bago nila i-approve itong mga ETF kasi mga big company na yung big player na yung ipapalit sa kanila na matatagal na sa industriya. So ayun yung usap-usapan lang po yun, guys, hindi po yun confirm. At yun na nga, hindi po tayo dito nagpapa-invest, hindi po ako financial advisor para magbigay sa inyo ng mga guide na mag-invest kayo kung saan-saan. So ito, sarili kong vlog lang po ito. Hindi po ako naghihikayat na sumali kayo o mag-invest kayo. Sariling pera nyo yan, risk nyo yan, bahala kayo sa buhay nyo. Okay, thank you so much again. This is Mr. KGB Crypto. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga future subscriber ko. Huwag nyo pong kalimutan i-hit ang notification bell. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much again. See you tomorrow. Bye-bye!